Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This family letter, still from Ida. Dear Kathy G, sa liham na ito, gusto kong ikwento kung paano ko itinaguyod ang pamilya ko. Mula sa hirap, sakit at luha hanggang sa pag-asenso at tagumpay. Sa kabila ng hindi marangyang pamumuhay, pinalaki naman ako ng aking mga magulang na responsable. Pero nang una akong magbuntis at iwan ng unang lalaking pinapasok ko sa puso ko, doon nagsimula ang bigat ng buhay. Paano ba magpalaki ng bata na mag-isa? Tanong ko yan sa sarili ko, Kathy. Nagtiis ako sa maraming bagay para maibigay ng isang ina ang pangangailangan ng isang anak. Hanggang nagkaroon ako ng pangalawa at pangatlong anak. Naging mas komplikado, Kathy, dahil hindi kami tanggap ng pamilya ng pangalawa kong lalaki na dumating sa aking buhay. Dagdag obligasyon at doble kayod para matustusan ng mga bagay na dapat ay natatanggap ng mga bata. Kathy, umuwi kami ng probinsya. Doon, naramdaman ng mga anak ko ang kirot, gulo, ang sigawan, ang pananakit at ang mga gabi na puno ng takot. Dahil sa pisikal at emosyonal na pang-aabuso, kapag may pasa ako, tinatakpan ko. Kapag umiiyak ako, nag-iimbento ako ng mga dahilan, pero alam ng mga anak ko ang totoo, Kathy. Sa kabila ng lahat, itinulak ko silang mag-aral. Kahit hindi kasarapan ng pagkain na nakahain sa mesa, basta't makapasok lang sila sa eskwela. Kathy, ang mga kapitbahay at kaibigan ang naging takbuhan ko. Pero ako ang nananatiling haligi at ilaw ng tahanan. Nang pumanaw ang pangalawang lalaki sa buhay ko na musikero, natanggal ang isang pasakit. Nawala rin ang pananakit sa akin pero iniwanan ako ng mas mabigat na responsibilidad. 3 anak na kailangang buhayin at pag-aralin. Hindi na sapat ang pananahi at pagtuturo ng majorette, Kathy. Kaya nagdesisyon ako makipagsapalaran bilang isang OFW sa Singapore. Doon naranasan ko mawala ng pansamantalang kalayaan na kung hindi pa dumating ang isang malapit na kaibigan para maging daan para maiabot ang mga sulat para sa amin ng aking mga anak, hindi kami magkakaroon ng balita sa isa't isa. Dahil sa isang kaibigan, nabawasan kami ng bitbit at pag-aalala. Matapos kong magdesisyon na wag na mag-renew ng kontrata at umuwi na ng Pilipinas, dala ang aral na hindi sapat ang pera kung ang kapalit nito ay ang pagkakahiwalay at pangungulila ng pamilya. Naniniwala ako na may mas malaking plano sa akin ang may kapal. Hulog ng langit sa akin si Liam, isang retired US Army, at pangatlo at huling lalaki na pinapasok ko sa puso at buhay ko, Kathy. Hindi niya inalintanan na 3 na ang anak ko. Hindi siya nag-alinlangan kahit may sugat ako sa nakaraan. Tinanggap niya ako at ang mga anak ko ng buong buo. Kung ano ako, niyakap niya yon ng taos-puso. Unang kita pa lang namin nang umuwi siya dito sa Pilipinas, nagdesisyon siyang pakasalan ako. At nang dinala niya kami sa Amerika, doon ko unang naramdaman ng isang buong pamilya, Kathy. Hindi perpekto, pero buo. Sa Amerika na kami nakatira ngayon, Kathy. Ang buhay namin malayo na sa dati. Si Liam, mula sa pagiging sundalo, florist na ngayon. Dala na rin ang sipag at tiyaga ko sa trabaho. Ako ay isa ng supervisor sa isang hospital dito sa US bilang support personnel sa operating room. Ang mga anak ko, may kanya-kanya ng hanap buhay, Kathy. Ang anak kong babae nakapag-asawa at may anak na, may apo na rin ako,
Ang anak kong may cleft palate na nakaranas ng panlalait at diskriminasyon sa Pilipinas ay may trabaho na rin dito. Hindi man buo ang pamilya niya, itinaguyod naman niya ang sarili at ang kanyang anak na kasama na rin namin ngayon. Ang isang anak ko ay maganda na ang posisyon sa isang laboratory dito sa Amerika. Ang bunso ko, kahit na-diagnose ng juvenile diabetes sa murang edad, malakas pa rin ang loob at patuloy lang sa laban sa buhay. Ang nakakatuwa, Kathy, lahat sila mahusay pagdating sa musika. May marunong kumanta at ang iba naman kayang tumugtog ng iba't ibang musical instruments. Pero alam mo, Kathy, hindi naging madali ang proseso ng paglipat ng mga anak ko dito sa Amerika. Lalo na ang panganay ko. Nahirapan kaming makuha dahil nagkaroon siya ng kinakasama sa Pilipinas kahit hindi kasal. At nang malapit na sanang makumpleto ang papeles, nagkapandemya. Nahinto ang lahat at muli akong umuwi sa Pilipinas nang pumanaw ang nanay ko. Sa kabila ng lahat ng delay at balakid, nakumpleto ko rin ang pamilya ko dito sa Amerika. At nang makita ko sila magkakasama sa iisang bubong, sabi ko sa sarili ko, ito na ang bunga ng lahat ng pagtitiis. Sa kabila ng maganda naming buhay ngayon, Kathy, hindi rin ito perpekto. May sakit pa rin ang bunso, may mga alaalang masakit pa rin balikan, may mga kapitbahay noon na hanggang ngayon marunong pa rin magchismis kapag umuwi ako sa Laguna. Pero natutunan kong hindi lahat dapat patulan. Ngayon mas pinapahalagahan ko ang pamilya ko, hindi na ako natatakot sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga, kasama ko ang mga anak ko at ang asawa kong si Liam, ang lalaking tunay na nagpakita ng kabutihan at pagmamahal sa akin. Kapag naiisip ko ang lahat ng pinagdaanan ko, Kathy, ang iniwanan ng unang lalaki, ang pangananakit ng pangalawa, ang hirap ng pagiging OFW, at ang mga chismis ng kapitbahay, hindi ko alam kung paano ko nalampasan ang lahat ng yon. Pero siguro dahil ina ako, at kapag ina ka, wala kang choice kung hindi lumaban. Ngayon masagana na ang buhay, pero hindi ko nakakalimutan ang kahapon. Dahil kung hindi dahil sa hirap, hindi ko mararanasan ang ginhawa. Kung hindi dahil sa luha, hindi ko malalasap ang tamis ng tagumpay. At kung may iiwan akong huling mensahe, ito ay ang pamilya. Kahit hindi perpekto, ay kayamanang hindi matutumbasan ng kahit anong pera. Kahit ilang ulit kang masaktan at mabigo, kung naniniwala ka at pinipilit mong buuin ang pamilya mo, darating ang araw na makakamit mo rin ang saya na para sa'yo. Kathy, maraming salamat sa inyong lahat. Patuloy na nagmamahal at lalaban sa buhay. Aida. Love Me, Kathy G.